Ilang araw na lang bago ang botohan sa Mayo 12, muling nanawagan ang PDP laban sa publiko na huwag basta-basta kalimutan ang sinapit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kamay ng gobyernong Marcos Jr. na matindi ang pagbatikos ng partido sa marahas na pagtrato sa dating Pangulo na hinusgahat ipinagkanulo sa kamay ng mga banyaga ng walang due process. Si Paul Montibon magbabalita. Diretsahang sinabi ng mga kandidato ng PDP laban Duterte slate na hindi madali ang sinasapit ng bansa ngayon dahil sa lantad na paglapastangan ng administrasyon sa mga individual, grupo at sektor na hindi nito kaalyado. Una nang nakaranas ng panggigipit ang The Kingdom of Jesus Christ. Partikular na ang spiritual leader nitong si Pastor Apollo C. Kibuloy. Hindi nagtagal, isinunod na nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte na iligal na inaresto at dinala sa The Hague, Netherlands. Maliban pa dyan ay patong-patong rin ang mga isyu ng korupsyon sa ilalim ng gobyernong Marcos Jr. Mga usaping pilit itinatago sa likod ng mga propaganda. Kaya naman, giit ng PDP laban Duterte slate sa publiko, huwag kalimutan ang mga sugat na idinulot ng mapang-abusong gobyerno tulad ng pagsalaula sa konstitusyon, lalo na ang paglabag sa karapatang pantao ng maraming Pilipino. Nakita natin lahat, nasaksihan natin ang pagmamalabis ng kasalukuyang administrasyon kung paano nila sinalaula ang ating saligang batas, kung paano nila yinurakan ang karapatang pantao ni Tatay Digong. Siya'y kinaladkad, hindi siya sang-ayon, labag sa kanyang kagustuhan, subalit ang ginawa nila sa kanya ay hindi natin maaaring kalimutan. Huwag ninyong kalilimutan kung paano trinato si Tatay Digong. Siya ay ginawang mistulang handog, mistulang alay at ipinagkanulo sa kamay ng naglalaway na banyaga diyan sa ICC. Mariinding nananawagan si Attorney Vic Rodriguez na magkaisa ang mga Pilipino upang ituwid ang mga mali ng kasalukuyang administrasyon. Anya, tila walang ibang inaatupag ang gobyerno ngayon kundi supilin at pahirapan ang mga Duterte na itinuturing nilang tinik at balakid sa kanilang politikal na interes. Nanganganib din ang posisyon ng pangalawang Pangulo dahil sa huwad na impeachment complaint laban sa ating pangalawang Pangulo. Kinakailangan natin ng tulong ninyo. Mga kababayan, kinakailangan natin ng sapat na bilang, kinakailangan natin ng sapat na numero, kinakailangan natin ng sapat na dami sa Senado. Kanya pakiusap po sana, tulungan ninyo, vote straight Duterte on May 12, 2025. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.